Hindi na humanap pa ng excuse itong si Cooper Flag sa kanyang poor debut sa Summer League. Nagkaroon lamang siya ng 10 points mga idol, at kahit na meron pa siyang 6 rebounds, 4 assists, 3 steal and 1 block, ay naging mahina ang kanyang shooting. Sinabi pa mismo ni Cooper Flag pagkatapos ng larong iyon, "That might be one of the worst games of my life." Sabi nga nila, hindi naman daw yon ang larong magdedikta sa iyong karera sa NBA. Siyempre, sa mga hindi pa nakakalam dyan at siguro sa mga nakalimot na, si Wembanyama ay nagkaroon din po ng poor debut sa Summer League. Sa puntong ito ay hindi po natatapos ang adjustment na ginagawa ng mga malalaro, especially ng mga rookie, ng mga bago lang ho na draft sa Summer League. Yan po ang adjustment, dyan mismo ito nagsisimula, at meron pang pangalawang adjustment sa mismong unang laban nila sa NBA na mismo. Oo, marami sa ngayon ang hindi maiiwasang i-hype itong si Cooper Flag dahil syempre magaling naman siya at mayroon talagang ebidensya, mayroon talaga siyang resibo at nararapat lang din po siyang i-hype. Ayon naman kay Jason Kidd, totoo naman daw ito. He's the real thing. Hindi lang sa kanyang performance, hindi lang sa kanyang kakayahan, kundi kung ano rin siya sa labas ng court. Kung ano ang kanyang inaasta, kung gaano siya katotoo o kung gaano siya kapassionate sa kanyang trabaho. Totally, nagsisimula pa lamang po ito para kay Cooper Flag. Bilang second rounder at nasa 56 overall pick, hindi kaagad magkakaroon ng posisyon sa rotation itong si Will Richard para sa Golden State Warriors, pero mapapadali ang kanyang kalagayan at kung saan man siya gustong papuntahin ng Golden State Warriors dahil sa kanyang performance na ito. Laban sa Spurs, mayroon siyang 16 points, 3 out of 10 sa field, 2 out of 8 sa 3-point line. Mahihirapan itong si Will Richard sa kanyang daan patungo sa rotation ng Golden State, especially sa ngayon na ilalagay muna siya sa G League. Pero meron din naman siyang kakayahang makalaro mismo sa mismong Golden State Warriors. Bilang shooting guard, siya ay isang subok na scoring machine. Maliban dyan, magaling din siyang dumepensa. Sa perimeter, marami din po siyang na-force na mga turnovers. Malaking bagay yan. At heto pa, kahit na limitado lamang ang naging practice niya sa Golden State Warriors, ay naka-blend in na kaagad siya sa chemistry doon, sa kung ano ang kanilang playing style. Yan lamang ho nagpapakita ng kanyang adaptability at basketball IQ na handang mag-adjust sa bagong environment niya. Kabilang yan sa marason kung bakit kinuha siya mismo ng Golden State Warriors. At kaya kung mahirap man ang kanyang magiging daan, syempre dahil sa kanyang mga katangian at magagawa ay mapapadali po ang kanyang papupuntahan. Sa ating huling balita, hindi makapaniwala ang ating kabayan na si Dylan Harper, ang overall number 2 pick sa kakatapos lang po na draft. Sa ngayon, nasa Spurs po siya, ang isa sa mga legendaring team sa NBA. Ayon pa mismo kay Harper, hindi siya makapaniwala kung saan marami mga legendary basketball player ang nakapalibot sa kanya halos araw-araw pa. Sa former head coach pa nga na si Greg Popovich ay marami na siyang matututunan doon. At meron pang Tim Duncan, nakakasama niya nga rin po si Ginobili. Isa lang po ang malinaw dito na kahit na hindi naman sila naglalaro ay patuloy pa rin po nilang tinutulungan itong Spurs, especially ang mga bagong salta, ang mga rookie. Katulad nitong si Dylan Harper na sa ngayon ay tsak na magiging core player ng Spurs kasama si Wemby. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.